Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2361. Sa susunod na makita ko siya, tuturuan ko siya ng isang aralin. Samantala, sa malawak na dagat, pinamunuan ni Ambrose ang mga Bloodshark Pirates na iyon sa 1,000 mga boat. Mabilis ang kanilang paglalayag sa loob ng isang araw at isang gabi. Maswerte sila na maganda ang panahon at makinis ang dagat. Pagdating ng gabi, si Ambrose at ang maraming mga pirata ay pumasok sa kanilang mga cabin para magpahinga. Ang lahat ay pagod pagkatapos nilang maglayag ng halos 2 araw. Gayunpaman, maingat si Era, at naisip niya ng maaga. Iminungkahi niya na hatiin ni Ambrose ang mga pirata sa 3 paglilipat, isa sa pagmamaneho ng barko, isa upang bantayan ang paligid, at isa upang magpahinga. Ang 3 mga paglilipat na iyon ay magpapalitan upang maging duty. Nakatayo si Watson sa kubyerta habang pinagmamasdan ng dagat. Tulad ng pagkahulog ng gabi at pag-ikot ng shift, si Watson, bilang isang yielder, ay pinatungkulin din sa mga pirata. Maraming makapangyarihang pirata ang tumayo sa tabi niya, at ang kanilang lakas ay pangalawa lamang sa Blood Sherlock Four Sisters. Si Watson ay tila nanunood ng kalapit na dagat ng mahinahon, ngunit balisa siya sa loob. Ano ang gagawin ko? Walang tiwala sa akin si Ambrose. Sa sandaling bumalik ako sa mainland, tiyak na ibibigay niya ako kay Daryl. Papatayin nila ako kung sisingilan nila ako sa pagtakas sa labanan. Gayunpaman, napalibutan siya ng dagat, wala siyang pupuntahan. Kung mas pinag-iisipan ito ni Watson, mas may balisa siyang nararamdaman. Tingnan mo, may nangyayari doon. Sigaw ng isang makapangyarihang pirata sa tabi ni Watson nang may mapansin siya. Ang bawat tao'y agad na lumingon upang tumingin sa direksyon, at sila ay nasa kanilang mga daliri. Nakita nila ang isang higanteng pitang na may mga palikpik sa itaas ng ibabaw ng tubig na may daang talampakan ang layo, mabilis itong lumangoy papunta sa mga boat. Mayroong isang tao sa likuran ng higanteng pitang, ngunit hindi malinaw na nakikita sila ng mga pirata sa sailboat dahil sa mga alon. Marami sa mga makapangyarihang pirata ang nagtipon at tinalakay ang kanilang nakita. Iyon ba si Donahue? Dapat ba nating iulat ito sa chief? Hindi ito maaaring siya. Tama, pinatay ng pinuno ang higanteng pitang ni Donahue. Sa tingin ko hindi rin pwede. Siguro ang higanteng pitang ay lumalangoy lamang kasama ang mga bata at lumulukso sa ibabaw upang magsaya. Maaaring sobra kaming kinabahan. Si Watson ay hindi maipaliwanag na nasa sabik pagkatapos niyang marinig ang talakayan ng mga pirata. Ang isip niya ay mabilis na nagbago ng mga ideya. Kung iyon ang Donahue, magkakaroon ng isang mabangis na labanan sa pagitan nila ni Ambrose. Maaari kong samantalahin ang kaguluhan at umalis sa isang maliit na bangka. Samantala, kasama ang higanteng pitang inilatag si Donahue sa likuran ng higanteng pitang. Nais niyang lapitan ang mga bangka na may dagat bilang isang takip. Matagumpay niyang naamo ang isa pang higanteng pitang. Nakilala niya sina Ambrose at Heather sa ilalim ng dagat, at sinugitan nila siya ng malubha. Galit na galit siya dahil ang kanyang higanteng pitang ay napatay sa labanan. Matapos niyang mapaamo ang isa pang higanteng pitang, nalaman ni Donahue na pinangunahan ni Ambrose ang mga mandarambong ng pirata pabalik sa mainland, kaya't tahimik siyang sumunod sa likuran nila. Si Donahue ay isang napakatuso na tao. Hindi siya tumayo sa likod ng higanteng pitang. Sa halip, humiga siya upang mabawasan ang kanyang kakayahang makita. Gamit ang mga alon bilang kanyang takip, hindi siya makikita ng mga pirata hanggang sa huli na ang lahat. Labis na magulat ang mga pirata noon. Isang layer ng ambon na nabuo sa ibabaw ng dagat, at nawala sa paningin ng mga pirata ang higanteng pitang, hindi ko na ito nakikita. Ang mga pirata ay hindi nang ahas na huwag pabayaan ang kanilang mga bantay. Nagkatinginan sila at tinalakay ang mga countermeasure. Anong gagawin natin kung ito man ay isang higanteng pitang kasama ang mga bata o Donahue? Hindi namin maaaring pabayaan ang aming mga bantay. Makakarating ba tayo sa isang maliit na bangka at tumingin? Mabilis na nagtungo sa kanila si Watson at sumali sa talakayan sa isang seryosong tingin. Pupunta ako.
Sinubukan ni Watson na tunog na taos-puso, ngunit siya ay labis na nasa sabik at pagkabalisa. He chuckled in his mind. Nais ni Watson na makahanap ng paraan upang makaalis, at nang lumubog ang dagat, parang sinubukan siyang tulungan ng langit. Maaari siyang umalis sa maliit habang siya ay nagpunta upang siyasatin ang kahinahinalang banta. Kabanata 2362. Ikaw ang mga pirata na iyon ay nagulat. Binaling nila ang mga nagtataka nilang tingin kay Watson. Kung si Donahue ay nasa likuran ng higanteng piteng na iyon, mapapahamak silang lahat kung siya ay lalapit sa kanila. Kahit na si Watson ay isang may kakayahang tao, hindi siya laban sa Donahue sa anumang paraan. Ang aking mga kasamahan. Nang mag-alanganin ang mga pirata, niyakap ni Watson ang kanyang mga kamao at sinabi ng bongga, "Utang ko ang aking buhay kay Young Master Darby. Iniisip ko kung paano ibalik ang kanyang pabor sa huling 2 araw, kaya't mangyaring hayaan mo akong gawin ito." Sinuri ni Watson ang maulap na dagat at sinabing, "Lumilipas ang oras. Halika't suriin natin ito kaagad. Kung ito ay si Donahue sa higanteng piting iyon, mas maaga tayong nagkakaroon ng problema." Ma'am, ang mga pirata na iyon ay wala ng pagdududa, tumanggaw sila bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, handa na ang maliit na bangka. Tumalon dito si Watson nang walang pag-aatubili at binago ito patungo sa maulap na lugar ng dagat. Muli siyang umismid sa kanyang isipan. Si Watson ay maaaring mukhang kalmado, ngunit hindi niya maipaliwanag na nasa sabik at napasaya. Ang mga mandar-ambong ay napakatanga. Napakadali na linlanggan sila ng ilang mga salita lamang. Pagkaraan niyang dumaan sa mabibigat na lugar ng ambon, agad na tumalikod si Watson at nagmula patungo sa malayong distansya. Napagpasyahan niyang malampasan niya ang paningin ni Ambrose at bumalik siya sa mainland ng mag-isa. Ayaw niyang may kinalaman sa laban ni Donahue at Ambrose. Inaasahan niyang makakasama sila sa isang nakamamatay na labanan. Swoosh! Gayunpaman, tulad ng nakuha ni Watson na higit sa 100 talampakan ang layo, isang malaking alon ang gamulong patungo sa kanya. Nabigla siya, kinilig siya at napabuntong hininga nang masilip niya ito. Ang higanteng piteng sa likod ng fleet ay sumisid sa ilalim ng tubig at biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang isang figure ay nakaupo na naka-crossleg sa hayop. Ito ang kalbo na si Donahue, na mukhang gwapo at malamig. Nakakatakot ang mukha niya. Nais samantalahin ni Donahue ang mabigat na ambon at lumapit sa armada ng pirata. Nakita niya ang isang tao na sumakay sa isang bangka, at kaya't tahimik siyang sumunod sa kanya. Watson, tinitigan ni Donahue si Watson at pinangut siya, mukhang samilong din ang Tucker Cult Master sa anak ni Daryl at naging tagasunod niya. "Narito ka ba upang suriin ako nang magtulungan sina Donahue at Megan?" Si Watson ay tagasunod ni Megan, kaya't magkakilala ang dalawa. Casual na nagsalita si Donahue, ngunit nagdala siya ng isang malakas at nakakatakot na aura. Ang kanyang malakas na aura ay sumisindik, sanhi nito upang makaramdam ng hininga si Watson. Napanganga, kinamdaman ni Watson ang kanyang laway na kinakabahan nang maramdaman niya ang nakakakilabot na aura ni Donahue. Nanghihina ang kanyang mga binti, at nakaluhod siya sa bangka. Sinabi niya, "Donahue, magpakita ka ng awa, mangyaring. Paano ako naglakas loob na mag-check up sa iyo? Inaresto ako ni Ambrose, at ngayon sinusubukan kong samantalahin ang ambon upang tumakas. Nakikiusap ako sa iyo na huwag mong kunin ang aking buhay." Matapos niyang makilala sina Ambrose at Ares sa Coral Island, nalaman ni Watson na ang makapangyarihang disipulo ni Rama ay, sa katunayan, si Donahue. Nagulat ang siyam na kontinente. Si Watson ay natakot, at wala siyang lakas ng loob na harapin ang isang nakakatakot na tulad ni Donahue. Ang taong nasa harapan niya ay isang taong walang awa na hindi natatakot kay Daryl, si Watson nadama kaya walang magawa. Ang nais lamang niyang gawin ay tumakas ng tahimik sa makapal na ambon, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya si Donahue. "Nais mo bang iligtas mo ang iyong buhay?" ngumiti si Donahue. Pagkatapos, nginisya niya at sinabi na pabiro, "Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi kita dapat patayin. Maaari kong isaalang-alang ito kung makumbinsi mo ako." Hindi siya malakas, ngunit siya ay tunog at matatag. Inisip ni Donahue si Watson bilang isang duwag na kontrabida na takot sa kamatayan. Wala siyang respeto sa isang mahina, at ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng pagdurog ng isang langgam. Napanganga,
Si Watson nilunok ang kanyang laway ng mahiyain, sinubukan niyang huminahon. Tapos, nakangiting sabi niya, may alam akong sikreto. Sana ay sapat na ito upang mapanatili ang aking buhay. Watson parang misteryoso, nilinis niya ang lalamunan at nagpatuloy. Marahil ay hindi mo alam na ang bata, si Ambrose, ay may isang kayamanan mula sa dagat ng Coral Island. Ang dibdib na iyon ay nauugnay sa kapalaran at kaligtasan ng 9 na mga kontinente. Narinig ko na kayang kontrolin ng kayamanan ang tribo ng Roxy sa pagkatapos, detalyadong ipinaliwanag ni Watson ang tungkol sa pagsisad ni Ambrose sa ilalim ng dagat upang kunin ang kayamanan ng dibdib. Ano? Kabanata 2363. Ang mga mata ni Donahue ay lumiwanag, nakuha ng balita ang kanyang interes, at the same time, lalo siyang nainis. Naalala niya ang pagtakbo kina Ambrose at Heather sa ilalim ng dagat at kung paano sila nag-away kung saan naghirap siya ng isang malaking pagkawala. Ito ay nakabata na ang bata ay naruroon upang makuha ang kayamanan na binantayan ng Simaki clan para sa mga edad. Paano ko makaligtaan ang pagkakataon na agawin ang kayamanan na ito ngayon na alam ko ang tungkol sa pagkakaroon nito? Inisip ito ni Donahue, at di nagtagal ay may ideya siya. Tumingin siya kay Watson na may kakaibang ngiti. Sa palagay mo sapat na ba ang sikretong ito upang mapanatili ang iyong buhay, Watson? Dapat mong isipin na nakakuha ka ng magandang plano. Papatayin ko talaga si Ambrose. Tatalunan ko ang mandar-ambong ng pirata at makuha ang kayamanan na iyon. Pinag-aralan ng mabuti ni Donahue ang ekspresyon ni Watson. Kaya, ang sikretong sinabi mo ay maliit na kapaki-pakinabang sa akin. Walang gaanong halaga dito. Nagpanik si Watson, tumutulo ang kanyang katawan sa isang malamig na pawis. Pagkatapos, mabilis siyang nagbago ng isip at sinabi, paano kung tutulungan kita na makuha ang kayamanan na dibdib? Maaari akong maging tagasunod at magtrabaho para sa iyo. Ngini siya ni Donahue. Si Watson ay nakaramdam ng pagkabalisa, galit na hinanap niya ang sasabihin. Alam kong malakas ka, ngunit maraming tao ang kasama niya, si Ambrose. Hindi ito ang pinakamahusay na diskarte upang atakin siya sa pamamagitan ng puwersa. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Mangyaring maniwala sa akin, palaging hinahangaan kita, sir. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Pinag-aralan ni Watson ang ekspresyon ni Donahue na may kaba. Nag-aatubili siyang mag-alok ng kanyang katapatan kay Donahue, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang lalaki ay isang malakas na kalaban. Natatakot si Watson na maaari niya itong patayin at itapon sa karagatan kung hindi niya ipahayag ang kanyang katapatan. Well, inisip ito ni Donahue at tumango. Tapos, winagiwi niya ang kamay niya. Mahusay, maaari kang pumunta. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, sir. Matutupad ko ang iyong inaasahan. Paulit-ulit na yumuko ang ulo ni Watson upang magpasalamat kay Donahue. Sa wakas ay guminhawa siya. Pagkatapos, si Watson at Donahue ay nakagawa ng isang plano bago nila sakay ang bangka pabalik sa Kalipunan sa pamamagitan ng parehong ruta. Lumapot ang ambon sa dagat. Naisip ng mga pirata na dapat may nangyari kay Watson, matagal na siyang hindi bumalik. Mabilis nilang ginaisang si Ambrose at iniulat sa kanya ang sitwasyon. Sa parehong oras, naalerto din si Era. Si Ambrose at Era ay nakatayo sa kubyerta habang tinitingnan nila ang siksik na ulap sa dagat sa harap nila, nakasimangot sila sa katahimikan. Kapatid, sa wakas ay nag-react si Era at marahang tumawag. Sa palagay mo, Watson, gumawa ng isang dahilan upang makatakas? Pinag-isipang mabuti ni Era ang mga posibilidad. Alam niya na si Watson ay isang fickle-minded at kasuklam-suklam na tao na walang sariling pag-iisip. Bumantong hininga si Ambrose at sumimangot. Posible, siya ay isang tao na natatakot sa kamatayan, at ang pagtakas ay isang bagay na nais niyang gawin. Marahil ay natatakot siya na ibigay natin siya kay Father pagkatapos na bumalik kami sa mainland, kaya't kinuha niya ang pagkakataong makatakas. Ambrose clenched his fists in inis. Kung alam ko ito noong nasa Coral Island ako, pinatay ko siya. Si Watson ay isang manggugulo, wala siyang silbing buhay. Bumalik ako. Habang nagsasalita si Ambrose, may narinig siyang boses mula sa dagat. Pagkatapos, nakita niya si Watson na nakikipag-row pabalik sa fleet sa maliit na bangka. Ano, sina Ambrose at Era ay nagulat sila. Watson, hindi tumakbo, kakaiba ito. Hindi ba makalipas ang ilang segundo,
ngumiti si Era at bumulong kay Ambrose, mukhang nag-overthink tayo. Marahil ay wala siyang lakas ng loob na tumakbo. Ma'am, tahimik na tumango si Ambrose. Sumampa si Watson at nakita niyang nandoon sina Ambrose at Era. Nakaramdam siya ng medyo hindi mapalagay, ngunit kumilos siya na parang walang nangyari. Pagkatapos, sinubukan niyang makapasok sa aklat nina Ambrose at Era. Ang kasiyahan na makita ka, young Master Darby at young Miss Darby. Watson, tahimik na tumingin sa kanya si Ambrose. Narinig ko na mayroong isang higanteng pitang sa likuran ng ating kalipunan. Nagpunta ka bang suriin ito ng mag-isa? Ano ang nangyayari o? Napakamot ng ulo si Watson at sinabi, nakita ko ito, ngunit pitang lamang ito. Walang banta, at lumalangoy na ito sa malayo. Kabanata 2364. Si Watson ay nagpatuloy sa pagsasalita habang nagpapanggap siyang kinilabutan sa sitwasyon. Napakalaki ng higanteng pitang na iyon. Labis akong nerbiyos noong una ko itong nakita, ngunit natipon ko ang aking lakas ng loob matapos na isipin ang kaligtasan ng aming kalipunan at ang biyaya ni Young Master Darby na hindi ako pinapatay. Hindi ako nakaramdam ng takot. Ngunit ngayon, tumibok ang puso ko. Tumawa siya. Ma'am, mahinang tugon ni Ambrose. Parang hindi siya napaniwala ng kwento. Palaging maging mapagbantay at sabihin sa akin kaagad kapag may balita. Oo, patuloy na tumango si Watson nang paulit-ulit ang malaking ngiti sa kanyang mukha, sinubukan niyang aliwin si Ambrose. Gayunpaman, mayroong isang tuso na kislap sa kanyang mga mata, palihim siyang napagan. Si Ambrose ay bata pa. Napakadali na lokohin siya. Si Ambrose ay hindi nag-aksaya ng oras sa lalaki, sinenyasan niya si Era na bumalik sa kanilang magkakahiwalay na mga kabon upang makapagpahinga. Biro ni Watson habang pinapanood ang magkapatid na bumalik sa kanilang mga kabon. Boy, mapapangarap mo lamang na bumalik sa mainland na may mga kayamanan. Dahan-daang lumipas ang oras. Ang mabigat na ulap na umikot sa ibabaw ng dagat ay unti-unting nawala sa kalagitnaan ng gabi. Walang pambihirang nangyari pansamantala, at pinabayaan ng mga pirata ang kanilang mga bantay. Ang ilan ay naupo at umidlip. Ang hindi mapakali na si Watson ay pumasok sa cabin ni Heather. Hiniling ni Ambrose kay Heather na bantayan ang kayamanan. Sa makatuwid, ang bato na dibdib ay nasa kanyang cabin. Sa sandaling iyon, sa cabin, nahiga doon si Heather, ngunit hindi siya nakatulog. Inaasahan niya ang sandaling nakarating siya sa mainland. Ang Dagat-Maki clan ay binantayan ng Ruan Sea sa loob ng libu-libong taon, hindi pa sila nakapunta sa siyam na kontinente sa loob ng maraming edad. Si Heather ay pareho, mula nang ipanganak, gumala lamang. Siya sa paligid ng Ruan Sea, kaya't hindi pa niya nakita ang siyam na kontinente. Gayunpaman, nabasa ni Heather ang tungkol dito mula sa tala ng kanyang mga ninuno. Ayon sa talaan, ang siyam na lupain ay malaki sa mga bundok at ilog, malawak na kapatagan, at nakamamanghang tanawin, kaya't hindi pa niya nakita ang siyam na kontinente. Naisip ni Heather ang mga larawang iyon sa kanyang puso at pinangarap ang tungkol sa mga ito ng hindi mabilang na beses, at pinangarap din niya na balang araw ay makapunta siya doon at makita ito ng kanyang sariling mga mata. Natuwa si Heather na malapit nang matupad ang kanyang hiling, kaya't hindi siya makatulog. May isang kaluskos na ingay narinig ni Heather ang mahinang mga yapak habang papalapit na sila, at pagkatapos ay may pumasok sa loob ng cabin. Agad na naupo si Heather at nakita si Watson na nakatipos sa kanyang cabin. Bigla siyang nagpanik. Ikaw, anong ginagawa mo Princess Heather? Hindi ka pa natutulog? Na isip ni Watson na natutulog si Heather, kaya nagpanik siya nang makita niyang gising pa rin siya. Gayunpaman, si Watson ay isang tusong tao. Mabilis siyang nag-isip ng isang bagay at ngumiti, natagpuan namin ang iba pang mga pirata ngayon lang. Nag-aalala ako tungkol sa kayamanan ng kayamanan, kaya't napunta ako rito upang tumingin. Sumagot si Heather, kung ganoon, baka lumabas ka. Pinapanood ko ang kayamanan ng dibdib. Walang problema, nanatiling mapagmatsyag si Heather habang kausap niya si Watson. Nag-ingat siya dahil wala siyang magandang impresyon kay Watson, na masama sa harap ng kanyang ama. Ang lalaki ay naka-frame kay Ambrose, at ang ama ni Heather ay nagbigay ng isang utos na pumukaw ng away sa pagitan ng mga elite ng Simaki clan at Ambrose. O sige, tumugon si Watson, ngunit hindi siya umalis.
Bigla, may itinuro siya sa likuran ni Heather at bulalas, "Ingat ka, princess." Si Watson ay nagsinungaling kay Heather, walang tao. Ano si Heather ay isang babaeng walang pag-iisip at walang karanasan sa mundo ng mga magsasaka. Nagulat siya, at mabilis siyang tumingin sa likuran niya. Whoosh! Sinamantala ni Watson ang pagkakataon, nginisya niya at mabilis na sumugod pasulong at itinaas ang kanyang kamay upang selyuhan ang mga akusa ni Heather. Si Heather ay may malakas na kasanayan sa paglilinang sa ilalim ng tubig, ngunit siya ay tulad ng anumang ibang ordinaryong nagtatanim kung siya ay nasa lupa. Kulang siya ng isang nagtatanggol na tugon nang harapin niya ang tuso na Watson. Ang biglaang pagtap sa kanyang mga acupoints ay bumalot kay Heather, at pagkatapos nito, naging immobilize siya. Ikaw, Kabanata 2365. Nagulat si Heather at galit na galit, sinaman niya ng tingin si Watson at sumigaw, "Ano ang ginagawa mo, pakawalan mo ako?" Bago pa siya makapagsalita ng iba pa, ngumiti ng masama si Watson at ginambala siya. "Princess Heather, pasensya na. Kailangan kong gawin ang paglipat na ito para sa aking kaligtasan. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan, para sa pagtrato sa akin ng tatay mo bilang isang panauhin." Kahit sinabi ni Watson na iyon, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Heather na malaswa. Ang gayong magandang ginang ay pagdurog sa bata sa unang tingin. Si Daryl din. Marami siyang mga magagandang babae sa paligid niya. Itong mag-ama na duo, bakit ang swerte nila, nais ni Watson na makasama si Heather. Ngunit pinigilan niya ang kanyang pag-uudyok matapos niyang maisip ang plano niya kay Donahue. "Ang sama mo, hindi ka gugustuhin ni Kuya Ambrose. Sinamantala mo ang kanyang pahinga upang agawin ang kayamanan ng dibdib." Bulalas ni Heather habang nanginginig ang maseselang katawan nito. Hoy, si Watson ay hindi galit. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Maswerte ang batang iyon. Para sa akin, isa lamang siyang walang ingat na tao. O sige, Princess Heather, wala na akong sasabihin pa. Magkita ulit tayo sa hinaharap." Tinapik ni Watson ang mute acupoint ni Heather matapos ang kanyang pangungusap. Binuka ni Heather ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Si Watson ay hindi nag-aksaya ng anumang oras, pinagsama niya ang kanyang panloob na lakas at nakuha ang bato na dibdib. Nang makalabas siya sa labas, kinarga ni Watson ang dibdib sa bangka na inihanda niya kanina. Pagkatapos, sumayaw siya patungo sa likuran ng fleet, kung saan makikipagkita siya kay Donahue. Ang lalaki ay nasa isang higanteng pitong pa rin habang sinusundan niya ang fleet ng walang ingat. Di nagtagal, makalipas ang 12 ng metro ang layo, huminga ng maluwag si Watson at sumigaw sa dagat sa harap niya. "Sir, nakuha ko na." Splash! Ang walang pasensya na si Donahue, na matagal nang naghihintay, ay lumabas mula sa dagat kasama ang higanteng pitong. Mabilis. Hindi napigilan ni Donahue ang kanyang kaba nang makita niya ang bato na dibdib sa bangka at sumigaw, "Itapon sa akin ang kayamanan." Si Watson ay hindi nang ahas na sumuwi sa utos ni Donahue. Pinagsama niya ang kanyang panloob na lakas at itinapon ang bato sa dibdib sa kanya. Kinuha ito ni Donahue at napansin ang malarge na pakiramdam sa loob ng bato na dibdib. Siya ay natuwa, tumango siya at sinabing, "Hindi masama." Sinubukan ni Watson na mangyaring Donahue. "Sir, aalis ba tayo dito kaagad?" Bago nila malaman si Watson ay mabilis na nagbagsay ng kanyang bangka at lumapit sa higanteng pitong. Sumang-ayon si Donahue na hayaang kunin ni Watson ang higanteng pitong at umalis kung nagawa niyang makuha ang kayamanan. Ang bilis ng napakalaking pitong ay hindi maihahambing sa maliit na bangka na iyon, at ito rin ay napakaligtas. Kung sabagay, ilang mga nilalang sa dagat ang kalaban ng pitong. "Watson, how dare you try the chief?" Biglang, nakita ng mga pirata mula sa fleet sina Watson at Donahue, galit na sigaw nila sa kanilang dalawa. Inilabas nila ang string sa kanilang mga bow at nakatuon kay Watson. Si Watson ay sumakay sa kanyang bangka patungo sa Donahue. Malayo pa ang distansya niya mula sa Donahue nang mapansin niyang nakalantad siya, kaya't sumigaw siya sa gulat. "Sir, iligtas mo ako." Buntong hininga. Huminga ng malalim si Donahue at mabilis na umalis kasama ang kanyang higanteng pitong nang walang pag-aalangan ni hindi siya tumingin kay Watson. Naisip niya na ang isang kontrabida tulad ni Watson ay hindi nagkakahalaga ng peligro. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng isang lugar upang suriin ang kayamanan sa loob ng dibdib.
Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Watson, wala man lang siyang pakialam doon. Galit na galit si Watson nang makita niyang iniwan siya ni Donahue nang walang pag-aalangan. Namumutla ang mukha niya. Apoy! Galit ang mga pirata. Ang isa sa kanila ay sumigaw, at sa isang iglap, daan-daang mga pirata ang naglabas ng kanilang mga arrow ng sabay. Ang mga arrow ay nag-zoom tulad ng ulan, at sa isang iglap, daan-daang mga pirata ang naglabas ng kanilang mga arrow ng sabay-sabay. Ang mga pirata ay hindi masyadong malakas, ngunit ang kanilang panloob na lakas ay hinimok ang mga arrow tulad ng pagbaril ng mga bituin upang makarating kaagad sa harap ni Watson sa isang iglap. Ang bilis at momentum ay nakakagulat. Si Watson ay nagmura at mabilis na tinipon ang kanyang panloob na enerhiya upang mag-deploy ng isang proteksyon na kalasag sa harap niya. Gayunpaman, ang lakas ng mga arrow mula sa daan-daang walang awa na mga pirata ay hindi kapanipaniwala. Shock! 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 Ang libo-libo, o marahil kahit 10,000 libo ng mga arrow, ay binasag ang kanyang proteksyon na kalasag sa ilang segundo. Huli na para makatakas si Watson. Sumisigaw siya habang hindi mabilang na mga arrow ang tumusok sa kanyang katawan. Namatay siya on the spot, ang kanyang katawan ay parang isang parkupino. Kabanata 2366. Hanggang sa namatay si Watson, marahil ay hindi niya napagtanto na si Donahue ay isang malupit at mayabang na tao. Paano siya maaaring maging handa na isama si Watson? Ano ang nangyayari sina Ambrose at Era, na naalarma sa ingay, ay mabilis na sumugod palabas ng cabin. Sumimangot si Ambrose, at dumilim ang mukha nang mapansin ang gulo. Chief, si Watson ay gumawa ng isang lihim na pakikitungo kay Donahue upang magnakaw ng kayamanan, nagmamadaling sinabi ng pirata sa tabi ni Ambrose. Ano? Nagulat si Ambrose nang marinig iyon, at hinay pa niya ang pangitaas. Mabilis siyang tumingin sa dagat na nasa harapan niya at natigilan. Si Watson ay binaril hanggang sa mamatay sa isang bangka ng mga random na arrow, at kahit saan ay isang higanteng pating na may figure na tinungo sa malayong distansya. Donahue. Si Donahue ay inilatag sa likod ng higanteng pating na may isang malaking bato na dibdib sa kanyang mga kamay. Paano nangyari yun? Galit na galit si Era na tinapakan ang paa. Masyadong kakilabot ang Watson na iyon. Iniligtas namin ang kanyang buhay sa Coral Island, gayunpaman hindi siya nagpapasalamat. Nagpunta siya kasama ang kanyang masamang balak at nakipagsabuatan kay Donahue. Si Ambrose ay may isang pangit na ekspresyon sa mukha. Sinulyapan niya ang bangkay ni Watson at malamig na sinabi, ang nasabing kasuklam-suklam na kontrabida ay nararapat na mamatay sa ilalim ng pag-ulan ng mga arrow. Sister, ikaw at ang Blood Sherlock Four Sisters ay maaaring asikasuhin ng fleet habang hinahabol ko si Donahue. Tinawag ni Ambrose ang Tyrant Hammer at mahigpit na hinawakan ito sa kanyang kamay habang itinutulak siya ng kanyang panloob na enerhiya sa hangin at pagkatapos ng Donahue. Kapatid, sigaw ni Era kay Ambrose na may dalang payo. Kapatid, huwag maging mapusok. Napakatuso ni Donahue. Huwag ilagay sa peligro ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghabol sa kanya ng mag-isa. Si Donahue ay malupit at walang awa. Kahit na si Ambrose ay isang makapangyarihang tao rin, wala siyang laban kay Donahue. Paano siya mapapanood ni Era na kunin ang panganib na iyon? Ngunit ang kayamanan na iyon ay isang bagay na binantayan ng Simaki clan sa loob ng libu-libong taon. To lost it sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, may naisip si Ambrose. Tumingin siya kay Era sa sobrang takot habang nagbago ang ekspresyon nito. Dapat bantayan ni Heather ang kayamanan, at kung ninakaw ni Donahue ang kayamanan, huwag maging mapusok. Heather, hindi nag-atubili si Ambrose. Tumalikod siya at sumugod papunta sa cabin ni Heather. Heather, Heather, okay ka lang ba? Si Ambrose ay naakit kay Heather pagkatapos ng kanilang unang pagpupulong. Siya ay nababagabag ng simpleng pag-iisip na siya ay nasa panganib. Heather, mangyaring maging okay. Kinagat ni Era ang labi. Labis din siyang nag-aalala tungkol sa ibang batang babae. Sinundan niya ng mabuti si Ambrose. Nang sumugod sila sa loob ng cabin, gumaan ang loob ng magkapatid nang makita ang eksena sa harapan nila. Napagtanto nila na ang mga akupo ni Heather ay tinatakan, hindi siya makagalaw. Gayunpaman, ang kanyang mga damit ay maayos na nakalagay sa lugar, walang ipinahiwatig na siya ay nilabag. Gayunpaman, mukhang mapatla siya at galit. Masayang kumislap ang mga mata ni Heather nang makita niya ang magkapatid.
Tapikin naglakad ng mabilis si Ambrose at itinaas ang kanyang kamay upang palabasin ang mga akusa ni Heather. Tapos, mahina niyang sinabi, "Okay lang, Heather. Walang mangyayari sa iyo, kapatid na Ambrose." Si Heather ay emosyonal na nalulula, hinagis niya ang sarili sa mga braso ni Ambrose at sinabi ng marahan, "Sobrang takot ako ngayon." Si Watson ay pumasok sa aking cabin at sinabi na nais niyang bantayan ang kaba ng kayamanan para sa akin, ngunit inatake niya ako at kinuha ang kayamanan ng dibdib. Malambing na inaliw ni Ambrose si Heather. "Huwag kang matakot. Ang masamang taong iyon ay binaril hanggang sa mamatay ng mga araw." Phew! Nakahinga ng maluwag si Heather at tinapik ang dibdib. "Mabuti yan." Tiningnan ng mabuti ni Heather si Ambrose, sabik na sabik siya. "Nagawa mo bang ibalik ang kayamanan?" Kabanata 2367. Si Ambrose ay mukhang malungkot, iniyuko niya ang kanyang ulo sa hiya at sinabing, sina Watson at Donahue ay magkasamang nagplano niyan. Ibinigay ni Watson ang kayamanan kay Donahue, at si Donahue ay mabilis na umalis. "Ano?" Nanginginig si Heather, siya ay lubos na natigilan. Makalipas ang ilang segundo, umiyak si Heather, "Iyon ang kayamanan na binantayan ng aking bayan sa loob ng libu-libong taon. At ngayon nawawala ito. Paano ko maipapaliwanag ito sa aking ama? At paano ko ito maipapaliwanag sa mga tao?" Ramdam ni Heather galit at malungkot nang sinabi niya iyon. Hindi mapigilan ng luha niya. Si Ambrose ay nasa pagkabalisa, hinawakan niya si Heather sa kanyang mga braso at inalo siya. "Huwag mag-alala, ibabalik ko ang kayamanan, at hindi ko hahayaang gamitin ito ni Donahue para sa kanyang masasamang plano." Ang kanyang tono ay matatag at hindi mapag-aalinlangan. Naantig si Heather na marinig ang katiyakan na iyon. Sumandal siya sa mga braso ni Ambrose at sinabing, "Salamat, kapatid na Ambrose." Ilang sandali, silang dalawa ay tahimik na nagyakapan. Medyo nagbago ang kapaligiran. Sa wakas, tumawa si Era. "Nagpatuloy kayo sa inyong chat, papunta na ako." Natuwa si Era nang makita ang kanyang kapatid at si Heather na napakabilis na sumulong sa kanilang relasyon. Bilang isang nakababatang kapatid na babae, bibigyan niya sila ng puwang. Namula ang maseselang mukha ni Heather nang mapagtanto na mahigpit ang hawak nito kay Ambrose. Nakaramdam siya ng kahihiyan, nais niyang maghanap ng lugar na may tatago. Namula rin si Ambrose. Nahihiya siya, at sinabi niya, "Ate, huwag mo na kaming biruin." Napatingin siya kay Heather. Si Heather ay nagmukhang gorgeous nang makita siya sa ganoong kalayuan. Siya ay kahanga-hanga. Lalong nahiya si Heather. Samantala, sa kampo ng Raksasa sa paanan ng Chaotip Mountain Range, ang hitsura ni Daryl ay nagulat sa Raksasa Army, lalo na ang kanyang sumisindek na lakas. Sa wakas, sa ilalim ng utos ni Alaric, nagawang umatras ang Raksasa Army at itinayo ang kanilang kampo na higit sa 10 kilometro ang layo. Napakalaking kampo ng Raksasa, ang mga tent ay siksik na nakapak. Mayroong higit sa 10,000 mga tolda ng sama-sama, at mula sa malayo, ang hukbo ay mukhang engrandi. Ang Raksasa Army ay mayroong 1,000,000 sundalo, na wala ang mas mababa sa 10% ng kanilang lakas sa mabangis na labanan sa siyam na kontinente. Maingat si Alaric, nagpadala siya ng maraming sundalo upang magpatrolya sa lugar ng kampo upang bantayan laban sa anumang biglaang pag-atake mula sa kanilang kalaban. Ang buong lugar ng camping ay mababantayan, na may isang gwardya sa bawat ilang mga hakbang. Ang tribo ng Raksasa ay nanirahan sa ilang sa maraming henerasyon, mayroon silang isang hindi mapigilan na ugali, at sila ay walang kabuluhan. Hindi sila kadalasang maingat. Gayunpaman, ang Alaric ay naiimpluwensyahan nina Deborah at Chantel, iyon ang dahilan kung bakit siya nagpatibay ng mga nagtatanggol na hakbang na karaniwang ginagamit ng siyam na mainland, at mula sa malayo, ang sundalo ay mukhang engrandi. Bumagsak ang gabi, at ang buong kampo ay nabalot ng dilim. Whoosh! Bigla, isang malamig na figure ang lumipad mula sa malayo at patuloy na dumapo sa madilim na timog kanluran ng kampo. Ang taong iyon ay may natatanging mga tampok sa mukha, at mayroong isang pahiwatig ng pagkabalisa sa pagitan ng kanilang mga kilay. Si Daryl yun. Nagbalat siya bilang isang napakarilag at sexing babae. Medyo kinabahan si Daryl pero medyo excited din. Nakita niya sina Deborah at Chantel sa karamihan ng tao nang umatras ang Raksasa Army sa araw. Napaka-emosyonal niya sa sandaling iyon, at nais niyang abutin kaagad ang dalawang kababaihan. Gayunpaman, pinigil niya.
Pagkatapos nito, pinabalik ni Daryl ang kanyang mga tao sa kampo at naglagay ng isang mahigpit na hakbang sa pagtatanggol. Pagkatapos, umalis na siya upang hanapin sina Deborah at Chantel. Si Daryl ay may maraming kasamang babae sa mga nakaraang taon, ngunit naawa siya kay Deborah sa nakaraang 2 taon. Nawala ang kanyang memorya dahil sa kanya, at pagkatapos ay tila siya ay natrap sa tribo ng Rakshasa. Napasubo si Daryl. Napagpasyahan niyang iligtas ang parehong mga kababaihan ng gabing iyon, nais niyang samantalahin ang kadiliman ng gabi. Sa parehong oras, siyasatin niya ang sitwasyon sa kampo ng Rakshasa.